Kulang yung kilig. Mostly, tititigan lang at halik sa noo, nakat pa. Alam mo naman, gusto nating kikiligin at gusto namin more pa. Kaya pala sabi ng direktor, hindi daw fan service. Nakabase lang daw sa kwento. Sabi ni Kim at Paulo, may mga pakilig naman daw. Sabi din ni Kim, may pakurot-kurot pero hindi talaga kurot. Yes, tama po kayo dyan, Ginang Rosemary Diano. And syempre, marami pong mga leak picture na nagsilabas sa mundo ng social media ngayon. Hinahanap po yon ng mga Kim Pao fans. Bakit hindi ito nasama sa mga eksena ni Kim and Paula Avellino sa The Alibay? So yes, kailangan po nakabase sa kwento mga Kim Pao yung ikikilos ni Kim and Paula Avellino dito. Pero syempre, hinahanap po ng mga Kim Pao fans yung mga ganong eksena, 'di ba? Kasi doon po sila minahal ng tao. Kaya sana naman, 'di ba, wag nilang tinitipid yung bawat eksena dito sa The Alibay. Kaya ang eksena po mga Kim Pao, ang dami pong naghahanap plus ang dami pong disappointed. Kaya sana bumawi daw ang Dreamscape sa pinale ng The Alibay. So maraming salamat sa komento, Ginang Rosemary Diano. God bless po sa inyo and mag-iingat po kayo palagi. Next comment naman mula po ito kay Ginang Mila Carillo. Sabi niya, tama yan dear. Magbakasyon muna sila Kim Pao sa magandang lugar na tahimik para mawala ang problem sa buhay. Mabuti magkasama kayo ni Pao. Sana Pao, huwag mong pabayaan si Kim habang hindi pa naghihilom ang sugatang dinadala na problema Pao. Lagi mong gabayan si Kim, sana'y lagi kayong magkasama ni Pao na araw-araw ikaw lang ang mayroon siya sa buhay mo. Pao na sinasandalan sa malayo sa kapahamakan. Palakasin ang loob ni Kim, lagi mo siyang kausapin, ipadama mo sa kanya, alam mo hindi lang naman si Pao ang nagmamahal sa'yo, kundi ang buong bansa sa pagsisikap mo mabigyan ng magandang buhay ang family mo. Darating din ang araw na maibalik sa iyo ang lahat na nawala mong pera. Si Lord ang bahala, Kim, nandito lang kaming mga fans. Solid seniors, laging handang sumuporta sa iyo. God bless always. Pray, gabayan kayo ng Panginoon. Kim Pao. Thanks God, Merry Christmas, and Happy New Year. Maraming salamat po sa komento and syempre sa pagmamahal kay Kim and Paula Avellino, Ginang Mila Carillo. Yes, tama po kayo dyan. Sana magbakasyon muna si Kim and Paula Avellino sa tahimik na lugar kung saan makakapag-isip-isip po sila. And wag po kayong mag-alala, Ginang Mila Carillo, dahil hindi naman po pababayaan ni Paulo si Chinita Princess. Katunayan po niyan, lagi pong nag-a-advise si Paula Avellino, advance nga daw yang mag-isip. And nakikita naman natin na malakas ang loob ni Chinita Princess, 'di ba? Nagsampa nga siya ng kaso sa kanyang kapatid. 'Di ba? Kahit na masakit. So doon pa lang nakita natin yung kalakasan po ni Chinita Princess na tumindig at tumayo sa tama, 'di ba? Doon pa lang mga Kim Pao, talagang palaban at matatag, strong si Chinita Princess. So maraming salamat sa komento, Ginang Mila Carillo. God bless po and mag-iingat kayo palagi. So ito na nga, pag-usapan na natin mga ka-Kim Pao ang mga topic po na nakalap natin sa araw na to ng Sabado. At unahin natin pag-usapan ng tungkol nga dito sa mga eksena po ni Kim Chiu sa The Alibay na talaga namang nadala ang mga Kim Pao fans at casual netizen sa mga eksena nito. Lalo na po nung time na nasa tabi sila ng dagat ni Paulo, no? Pinipigilan po si Paulo na umalis. Si Paulo ba or si Kim? Sabi dito, ang sakit nung ayokong umalis. Sumama ka sa akin. Di ko ma-imagine ang iyak ko next week. Medyo gets ko na ang ending and I'm still hoping may plot twist pa. Kung wala, saksakin niya na lang ako. Grabe naman to mga ka-Kim Pao, no? Talagang dinadala tayo ni Kim and Paolo Avellino or ng The Alibay sa eksenang yon and syempre sa pangyayaring yon. Ganun po talaga pag mahusay na artista at aktor. 'Di ba? Talagang nadadala tayo. Sabi pa ng isa dito, yung mga luha niya talaga unti-unting tumatagaktak sa mga mata niya. Nakakadala. The one and only Kim Chiu na kaya akong dalhin sa bawat emosyon na binibitawan niya. She is the one and only
Best Actress. So napakasarap pong pakinggan mga kakimpaw, yung Best Actress and Best Actor. Ibig sabihin na amaze sila sa acting na pinakita ni Kim, ganon din po ni Paolo Abilino. Nakakadala mga kakimpaw. Samantalang next topic naman tayo. Pag-usapan natin itong inilabas po ng Avante Tonight na write-ups tungkol kay Kim and Paolo Abilino at sa pagli-live-in di umano nito. Sabi dito, Kim Pao inisyong live-in na. Hindi pa man natutuldukan ang kontrobersya ni Kim Chiu tungkol sa kapatid niyang sila Cam. May mainit-init namang balitang sumulpot na nagli-live-in na raw ang Chinita Princess at Paolo Abilino sa isang kondo. Ito ay ayon sa chika ng guest co-host ni OG Diaz na si Oliver Carnay na showbiz update. Sa showbiz update na naibulong ng isang source. Hirit naman ni OG, kung totoo mang nagsasama na sa isang bubong ang dalawa, wala naman siyang nakikitang masama rito. Bukod sa parehong single, karapatan din naman nila ang magkaroon ng rosy love life. Sa ipa niya, kung totoo raw ito, mabubunyi pa nga ang mga fan ng showbiz couple na botong-boto sa kanilang romansa. Kung may katotohanan din ng chika, hindi rin daw dapat husgahan ang Kim Pao dahil may balidong reason naman sa kanilang pagtatago ng relasyon. Paliwanag pa niya, may mga artista raw kasi na nag-secretive sa kanilang love life dahil may close sa endorsement deals nila na bawal silang masangkot sa mga issue tulad ng pakikipag-live-in. So yes, tama naman po si OG Diaz, mga ka-Kim Pao, na meron po talagang kontrata na ganito na bawal kang mag-boyfriend, bawal magpakasal, bawal mag-live-in, kaya yung iba talagang artista, sinesekreto nila, di ba, yung relationship nila sa kapwa nila actor or sa ibang karelasyon kasi nga po bawal ito sa kanilang kontrata. Merong pinapalabas na single kahit na in a relationship naman talaga. 'Di ba? Alang-alang po sa trabaho, sa endorsement, kaya po nila yon ginagawa. Kaya naiintindihan ko si Kim and Paolo. And meron nga tayong nabasa, sabi dito, sobrang saya ko sa balitang ito about Kim at Paolo. Kung may katotohanan ito, siguro kapag nakapagdesisyon na si Kim at Paolo na magpakasal na sa susunod na mga taon. Kasi hindi na nga naman sila pabata, kailangan na din magkaanak. Marami ang natuwa nang pumutok ang balitang ito. Paano ba naman? Akmang-akma ito sa kalungkutan ng lahat. Pwede ding sinasamahan at binabantayan ni Paolo si Kim since wala itong kasama sa kondo dahil wala na naman sila Cam sa tabi ni Kim. Kaya good choice na ganito ang napagdesisyonan nila, yun ay kung totoo ito. So yes, agree po ako dito mga kakimpaw. Sana nga may katotohanan itong pumutok na balita sa mundo ng social media. Humanga talaga ang maraming fans at manonood sa ipinakitang husay ni Kim Chiu at Paolo Abilino sa seryeng The Alibi at hindi ito nakapagtataka. Mula pa lamang sa unang mga episode, ramdam na ng audience ang lalim ng kanilang pagganap at ang bigat ng emosyon na dala ng bawat eksena. Si Kim Chiu ay muling nagpatunay na isa siyang versatile na actress. Kitang-kita ang maturity sa kanyang pag-arte, hindi na lang basta emosyon, kundi may kontrol, lalim at natural na daloy. Sa bawat eksenang mabigat, tahimik o puno ng tensyon, nagagawa niyang iparating ang sakit, takot at determinasyon ng kanyang karakter nang hindi kailangang sumigaw o magpa-overact. Maraming fans ang humanga dahil kitang-kita ang kanyang paglago bilang artista, lalo na sa ganitong klaseng seryeng seryoso at masalimuot ang tema. Samantala, si Paolo Abilino naman ay consistent sa kanyang pagiging mahusay na aktor. Ang kanyang pagganap sa The Alibi ay puno ng lalim at misteryo, yung tipo ng karakter na kahit nakatitig lang o tahimik, ramdam mo na may pinagdadaanan. Maraming viewers ang napabilib sa paraan ng kanyang pagdadalang emosyon. Controlled, tahimik, pero matindi ang impact. Hindi pilit, eksaktong akma sa tono ng serye. Isa rin sa pinakapinuri ng fans ay ang natural na chemistry ni Kim at Paolo. Hindi lang ito romantikong chemistry, kundi yung uri ng koneksyon na nagmumukhang totoo at makatotohanan. Sa bawat eksena nila, ramdam na manood ang tensyon, tiwala, at emosyonal na bigat ng kanilang relasyon sa kuwento. Kaya naman mas lalong nagiging kapanapanabik ang bawat episode. Dagdag pa rito, maraming fans ang nagsasabi na dahil sa galing ni Kim at Paolo, mas lalong tumitindi ang impact ng istorya ng The Alibi. Kahit komplikado ang plot at puno ng twist,
nagiging mas madaling sundan at mas dama dahil sa solid nilang pag-arte. Hindi lang sila basta bida, sila ang puso ng serye. Sa kabuuan, ang paghanga ng fans ay isang patunay na tamang-tama ang casting ni Kim Chiu at Paulo Avellino sa The Alibi. Hindi lang sila nagbigay ng aliw, kundi naghatid ng kalidad na pagganap tumatak sa damdamin ng manood. Kung magpapatuloy ang ganitong klaseng performance, hindi malabong mas lalo pang umani ng papuri at suporta ang serye at ang tambalang Kim Pao sa mga susunod na episode. Ang paghanga ng mga fans sa ipinakitang galing ni Kim Chiu at Paulo Avellino sa The Alibi ay hindi lang basta hype o dahil sikat sila. Ito ay bunga ng tunay na kalidad ng kanilang pag-arte. Sa panahon ngayon na mapili na ang mga manonood, lalo na sa seryeng mabigat ang tema, hindi madaling mapasaya ang audience. Pero nagawa ito ng Kim Pao sa paraang tahimik pero tumatagos. Kay Kim Chiu, malinaw na malinaw ang evolution niya bilang actress. Hindi na siya yung Kim na kilala lang sa light o pa-cute na roles. Sa The Alibi, dala niya ang bigat ng emosyon, takot, sakit, pagkalito at katatagan ng hindi pilit. Maraming fans ang humanga dahil ramdam nila na bawat eksena ay pinaghirapan, pinag-isipan at pinasok niya ng buong buo ang karakter. Yung mga eksenang tahimik lang pero nagsasalita ang mga mata, doon lalong namukod-tangi ang husay niya. Si Paulo Avellino naman ay patunay kung bakit isa siya sa pinakarespetadong aktor ng kanyang henerasyon. Sa The Alibi, hindi niya kailangang ipangalandakan ng emosyon para maramdaman ito ng manonood. Isang tingin, isang buntong hininga o simpleng panindigan sa eksena, ramdam mo na ang lalim ng kanyang karakter. Maraming fans ang nagsasabi na si Paulo ang tipo ng aktor na mas tumitindi habang mas tahimik. At dito talaga siya bumagay. Isa sa pinakamalakas na dahilan kung bakit humanga ang fans ay ang chemistry nila na hindi pilit. Hindi ito basta love team chemistry lang, kundi yung koneksyon na mukhang totoo. Parang dalawang tao may pinagsamahan, may tensyon, may emosyonal na bigat. Dahil dito, mas nagiging makatotohanan ang kwento at mas napapaniwala ang manunood sa bawat pangyayari sa serye. Dagdag pa rito, ang positibong reaksyon ng fans ay indikasyon na uhaw ang audience sa kalidad, hindi lang sa kasikatan. Ipinapakita ng balitang ito na pag mahusay ang casting at seryoso ang mga aktor sa kanilang trabaho, kusang dumarating ang papuri at suporta. Hindi na kailangan ng sobra-sobrang promosyon, ang mismong performance ang nagsasalita. Sa mas malawak na perspektibo, mahalaga rin ang balitang ito para sa industriya. Ipinapakita nito na ang tambalan ni Kim Chiu at Paulo Avellino ay hindi lang pangkilig, kundi kayang magdala ng seryosong material. Posibleng maging daan ito para mas marami pang proyekto na mas malalimang tema at mas hamon sa kanilang dalawa bilang aktor. Sa kabuuan, ang paghanga ng fans sa The Alibi ay deserved na deserved. Hindi ito basta papuri, ito ay pagkilala sa sipag, dedikasyon at talento ni Kim Chiu at Paulo Avellino. Kung magpapatuloy ang ganitong klaseng pagganap, hindi lang fans ang patuloy na hanga, kundi pati mas malawak na audience na naghahanap ng sayang may puso, lalim, at kalidad. Ang masasabi ko sa balitang ito ay napakaganda at nakaka-inspire talaga. Ipinapakita nito na talento at dedikasyon ang pinakamahalaga sa industriya, hindi lang kasikatan o popularity. Ang paghanga ng mga fans sa ipinakitang galing ni Kim Chiu at Paulo Avellino sa The Alibi ay patunay na kapag seryoso at buong puso ang pagganap ng mga artista, ramdam ito ng audience at nagiging memorable ang bawat eksena. Bukod dito, ipinapakita rin ng balitang ito kung gaano kahalaga ang chemistry at koneksyon ng mga artista sa isa't isa. Hindi lang basta maganda ang individual performances, kundi mas tumataas ang impact kapag natural at convincing ang relasyon nila sa screen. Sa pangkalahatan, ang balitang ito ay nagpapakita ng tagumpay ng kalidad na pag-arte at kung bakit patuloy na hinahangaan ng fans ang tambalang Kim Pao. Isa rin itong magandang halimbawa para sa ibang artista ng husay, sipag at dedikasyon ng tunay na nagbibigay halaga sa kanilang trabaho. Maari pang idagdag sa balitang ito ang ilang detalye na magbibigay mas malinaw na konteksto kung bakit humahanga ang fans. 1. Eksena at role complexity. Maaring ilahad kung alin sa mga eksena sa The Alibi ang talagang nagpabilib sa mga manonood. Halimbawa, kung may eksenang puno ng emosyon, suspense o biglang twist, mas makikita kung gaano kahusay ang pagganap nila Kim at Paulo sa mga hamon na role na ito. 2. Pagkilala ng kritiko. Kung may mga review o komento mula sa mga kritiko o eksperto sa industriya, pwede rin idagdag bilang patunay na hindi lang fans ang humahanga, kundi pati na rin ang profesional na pagsusuri sa kanilang galing.
3. Impact sa tambalang Kim Pao. Pwede rin banggitin kung paano mas lalo pang tumitibay ang kanilang tambalan sa teleserye at sa puso ng mga fans na maaring magbukas ng mas maraming proyekto para sa dalawa sa hinaharap. Reaksyon ng fans online. Maari ring idagdag kung gaano karami at kasigla ang mga reaksyon sa social media tulad ng mga trending topics, memes, o posts na nagpapakita ng pagmamahal at paghanga sa kanilang pagganap. 5. Pagsulong ng serye. Pwede ring i-highlight kung paano nakakaambag ang husay nila sa pagpapalakas ng ratings at popularidad ng The Alibi at kung ano ang posibleng epekto nito sa mga susunod na episodes o season. Sa ganitong paraan, mas magiging komprehensibo at mas nakakaengganyo ang balita at mas malinaw ang dahilan kung bakit humahanga ang fans sa kanilang galing.